beloved, Boss Mike Severa. Pakinggan nyo. Tawanan muna. Pasok! Kapatid, umalingaw-ngaw ang tawanan at palakpakan sa graduation ceremony ng isang universidad sa Ayan na. Sur dahil yan sa hirit ni Senator Risa Ontiveros Na? na panauhing pandangal sa pagtitipon. Class of 2026, kumusta po kayo? Medyo mahina minsan na akong nasabihan na hindi ako nangungumusta. Ang cute ni Madam Risa, no? Sabi ni Madam Risa, bakit parang malungkot kayo? Di ba, no? Grabe. Loko rin eh. Ano sabi? Ayan, ano sabi? Ayan. Kumusta po kayo? Medyo mahina minsan na akong nasabihan na hindi ako nangungumusta. Sinabi yan ni Ontiveros bago basahin ang kanyang talumpati para sa mga magsisipagtapos. Nitong Mayo, naging laman ng balita ang pag-iyak ni Senator Pia Cayetano dahil hindi raw sila kinumusta ni Ontiveros sa pagkabarilan sa Senado. Kinagkatuan din niya ng netizens sa gumawa ng samut-saring memes. Ang daming memes nito. Ang sakit, mga kababayan, Mary Pinoses, ang sakit ng pasaring. Ay, grabe. Alam nyo ngayon, tumahimik ito si Pia, no? Tumahimik, lucky girl. Simpleng banat eh. Kaya nga, pero tumahimik eh. Wala na ngayong padrama-drama ngayon si Pia. Ngayon mataray na. Bumalik na sa dating gawin niya. Pero nung sila po yung mayorya, mga kababayan, lahat ginagawa eh. Mapansin lang ang Madam Pia. Di ba? Mapansin lang ang Madam Pia. Ayan, sige, drama dito, drama doon. Di binanatan ka ngayon ni Madam Risa ng pasimple, Pasimpleng banat. Grabe. Eto na mga kababayan, Ping Lacson, nako, rumesbak. Pasok! Ang 2028 elections pero nangangampanya na raw ang minorya ng Senado. Nako. Yan ang buwelta ni Senador Panfilo Lacson. Na? Ousted Senate President Alan Peter Cayetano Bakit? na nauna nang nagsabi ng impeachment trial ni VP Sara Ay? gagamitin para harangin umano ang flood control probe. Nako, Yan ang yan Agenda na. Weekend Report ni Dexter Ganibe. Sa garbage bag na itinapon ni Senator Panfilo Lacson ang mga pahayag na tangkang iugnay ang impeachment trial ni VP Sara sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa panayam ng IBC News kay Lacson, sinabi niyang maagang pangangampanya ito para sa 2028 elections. Yan. Kasi itong si Alan Peter Cayetano mga kababayan, totoo kayo, napakayabang. Wala naman na siya sa poder pagiging Senate President. Wala rin nagawa yung kanyang pagtataya ng buhay kay Bato de la Rosa. Di po ba, mga kababayan ko? Nako, Diyos ko. Kaya haha emoji para kay Lacson ang nasabing naratibo at mas pinili na lang daw ng mayorya ng Senado na wag itong patulan. Kaya na lang natin sila mangampanya. Hindi naman tayo... Hayaan natin silang mangampanya, sabing ganon, mga kababayan. Ni Ping Lacson, ito yung banat, pabalik kay Alan Peter Cayetano. Pinapartidahan na ni Ping Lacson si Alan Peter Cayetano na maagang mangampanya. Alan Peter, di ka ba nahihiya? May partida pa yan, Anabi Garate. Parang ganun yung gustong tumbukin ni Senator Lacson mangampanya ka na. Mauna ka na, di ba? Neosing TV, late ka na. Hindi ka madiderail yun eh. Given naman yun eh. Sinasabi lang yun. Alam mo kasi
may mga kasama kami na tatakbo sa 2028. Yan. Naunawa namin yung kanilang mga Facebook Live, Ah. yung kanilang social media, yung kanilang interview sa inyo. Ah. Sa kanyang FB Live nitong Miyerkules, sinabi ni dating Senate President at kasalukuyang Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi dapat maging dahilan ang nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente para matigil ang Senate probe sa flood control scandal. Sino ba nagpipilit na maano yan? Kayo lang naman nagsasabi. Etong flood control probe, mga kababayan, etong pag-iimbestiga, dyan po sa flood control project scam, mga kababayan, hindi naman po tinitigilan ng gobyerno yan eh. Sa katotohanan nga po ang ombudsman, marami na hong nakasuhan eh. At ang Pangulo mismo, nakabantay eh. Ilang senador na ba yung nakakulong? At isang dating cabinet secretary ni Pangulong Bongbong ang pinakulong. O di po ba, mga kababayan? Kaya yung sinasabi nitong mga, yan, ito, Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Mike Defensor, at mga alagad ni Sara Duterte, maging si Sara Duterte mismo, na sinasabi nila na wala daw napapanagot sa flood control scam issue, kasinungalingan na ang gusto yata nila akuin, credit grab nila yung pong kung sino yung nagpapanagot eh. Maliwanag na po sa atin mga kababayan, di ba? Maliwanag na sa atin na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpapakulong. Oh, may napatunayan na ho eh. Oh, tignan nyo yung Diskaya. Oh. Walang saysay ang argument nila. 'Di ba, Marge? Lipat ako ng account, lobat. Yan. Yan yung sinasabi natin. Kaya etong sinasabi ni Alan Peter Cayetano na piling, ito yung madalas natin sabihin eh, piling mga corruption buster eh. Pero mga kababayan, sila naman yung mga totoo. Kaya nga wag niyong kalimutan, etong mga kasama ni Alan Peter Cayetano, katulad ni Marcoleta, kasama ni Andaya, na nag-imbestiga ng flood control nung panahon ni Digong. Pero wala silang nagawa, walang napanagot. Yun pa lang malalaman nyo na kung anong lakad ng mga putang inan to eh. Lalong-lalo na to, mga kababayan. Di ba? Sige na, isipin nyo nga maigi. Kung para talaga ito, sa pagpapanagot ng mga nagnanakaw sa gobyerno, mga kababayan, tanungin nyo si Alan Peter Cayetano. Noong panahon ni Digong na ikaw ay naging speaker, sinong kongresista ang napanagot mong tang-ina ka? Diba? Yan yun mga kababayan eh. Oh, siguro naman sasang-ayunan nyo yan. Wala. Walang pakulong, walang napanagot itong mga gonggong na ito. Sino-sino? Alan Peter Cayetano, Marcoleta, Mike Defensor. Ano bang kwento ng mga kinang-inang to? Di ba, mga kababayan ko? Alan Peter Cayetano. Puro lang chismis ang alam nito. Puro lang expose. Puro lang bida-bida. Pero, wala talagang napapanagot. Ikalawa, si Marcoleta. Biruin mo, kasama ka na nga sa pag-iimbestiga ng flood control nung panahon ni Digong. Anong nangyari? Biglang nawala. Biglang nagnanganganga kayo. Di ba, mga kababayan ko? Paano magiging kwentong barbero yun? Marijo, hindi naman nagpapagupit si Marcoleta sa barbero.
DIY na yung ginagawa niya kasi sinasaklob niya na lang yun eh. Oh. Isipin niyo maigi ba? O ngayon, sino pa? Mike Defensor. O sige, Aber. Naging bata nino ni Gloria Arroyo. Sino na panagot? May napanagot ba? O hindi ba nakulong nga si Gloria? Yung kanyang syuta daw. Bakit? Ba't nakulong si Gloria? Ba't nakulong? Pinakulong ni Pinoy. Kasi nagnakaw nga ni... O nasaan yung pagpapanagot? Di ba? Nasaan ang pagpapanagot? Etong mga nagbibida-bida ngayon. Etong mga nagbibida-bida. Di pa shoutout daw kay Jera Pumarada, lagi daw nanonood. Yung bunso ko, oy, umuwi ka na, ha? Kung saan ka nagpupunta. Ayan, pa-shoutout daw kay Jera Pumarada, lagi daw nanonood yun, Kita nyo, kinakampanya pa ako ng bunso ko. Bunso, uwi ka na, ha? Uwi na ng bahay. Di ba mga kababayan? Yan yun. Kaya, matuto tayong magkumpara. Hindi po pwede na lagi na lang makikinig tayo sa sinasabi ng mga putang inan to. Wala akong napapatunayan to late ka na, Argo. Hindi to replay. Bukas pa. Ewan ko, mga kababayan. Kasi kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption. Impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice. Ay, diba? nako. Then that's discriminating. Meaning, any other corruption. Kita mo, nambobola ka pa, hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Di ba, Charlock? Loko to, Argo, tong idol mo. Ano ba to? Di ba? Sino ba? May natatandaan ka na ba, Argo? Na napanagot ito? O sige. Sino ang napanagot nito? Nakurakot. O sige nga. May in-expose pero walang nangyari. Yan yun. Amantiyugaw. Di ba? Yan yun. Ang Pangulong Bongbong, hindi nga inaako yung pagpapanagot nakulong na yung mag-asawang Diskaya. Si Sara Diskaya, Curly Diskaya. Yung mga kaanib nila. Yung mga ginawang dami. Yung BGC Boys. Kung magsugal, 100 milyon ang daladala. Yung mga district engineer. Yung mga mga kababayan, mga direktor. Yung mga regional director. Sino pa? Yung pong mismo na naging secretary ng DPWH na si Bunuan, nakakulong. Ibalik natin sa panahon ni Digong. Meron bang ganon? Nga. Wala, mga kababayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Wala. Kaya etong mga ito, kalimutan nyo na yung mga pagmumuka. Sa susunod na eleksyon, wag na sanang makita sa Senado. Bakit? Walang naitutulong, kundi magnakaw lang sa gobyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang pag-uusapan sweldo-sweldo lang, hindi yan tatagal, mga kababayan. Pinatay daw marami. Di ba, mga kababayan, nung panahon ni Digong, pinatay. Tapos ngayon, sabi nila, si Alan Peter Cayetano, kailangan talaga, galit kami dyan sa mga namamaril. Mga unggoy. Anong ginawa nyo sa Senado? Hinayaan nyo na may mamaril ng mamaril. Di ba? Tapos kunyari, galit kayo sa namamaril. Mga unggoy, wag nga kami. Siguro maloloko nyo pa yung tao. Kasi, noong panahon ninyo, noong mga hindi pa ganun ka lawak ang social media. Na ngayon kami, hindi namin kailangan magpatayo ng ABS-CBN, hindi namin kailangan magpatayo ng
Net 25, hindi namin kailangan magpatayo ng Channel 5, hindi namin kailangan magpatayo ng GMA network. Bakit? Meron kaming pwedeng gawing platform. Kaya salamat sa YouTube, salamat sa Facebook, salamat sa TikTok, salamat sa Instagram. Tama, mga kababayan? Tayo dito, nagtitipon-tipon. Dito tayo nagkakakilala. Bakit? Kasi yung mga opinion natin at pananaw, abay nagkabangga-bangga at nag-isa. Ganon. Dahil dyan, siguro naman inabot tayo ng 1.5 oras, deserve ko na i-like, i-share, at i-subscribe. Tama? Ano bang hinihintay nyo? Huwag nyo nang ipagkait yan bago tayo maghiwa-hiwalay. Muli mga kababayan, maraming salamat. Yorke, magandang gabi dyan sa Alberta. Teresita Tan, magsitulugan na tayo. Alicia Duran. Luna Santos. Ako po ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike.